Yo, what's up mga pare ko? Good morning sa ating lahat. At ayun, andito lang tayo sa backyard. Alright, magdi-DIY nga pala tayo. So ito yung pinakaunang DIY natin na gagawin kay Speedy. Magsiship tayo from motorcycle to 4 wheels mga pare ko. And ito na nga yung bago kong alaga na si Speedy, ang 1994 Kia Pride CD5. Alright, so ano nga pala yung gagawin natin ngayon mga pare ko? Obvious naman sa title, di ba? So ayun, ang gagawin natin ngayon ay magpapalit ako ng CB joint na kasama na yung buong axle. Ito. Yan. So papalitan ko na siya ng buo mga pare ko. And surplus lang siya. Nabili ko lang din yan. And shoutout nga pala dun sa nakatransaction ko sa online. Hindi ko na kasi makontak dahil nabura ko na yung combo namin. So yun bro, kung nanonood ka man ngayon, kung napapanood mo to, chat mo ako kasi hindi ko na maalala yung pangalan mo. Hindi ko na maalala, hindi ko na rin makita yung conversation natin. Pakichat ako kung napapanood mo to. So ayun, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga gagamitin natin dito. Ayun, ito nga pala yung CB grease. Yan. And then gagamit tayo dito ng CB boots kasi syempre kung babaklasin natin yung buong axle ng CB joint, kung may mga dapat palitan na CB joint boots, so papalitan na rin natin. Pero nabaklas ko na kasi yan, napalitan ko na yan nun, and napalitan ko na siya ng CB boots, mga bago na kasi lahat yan. So for emergency lang naman to, baka kasi mamaya may punit na yung naikabit ko, pero wala pa naman siguro kasi ilang buwan pa lang naman. So ito yung gagamitin natin na pambaklas dyan. Inko nga pala to, Buchanan Inko na 29mm. Yan. Ayan, saktong sakto. Ayan. So bumili talaga ako nitong Inko kasi nga yung nabili ko dati is, alam nyo na, pagkamumurahin, na bibingaw o kaya nabibilog. So yan naman, bago pa lang naman yung natin, yung CB joint nut. Yan yung nut na yan. So bago pa naman yan. And then yun, simpleng tools lang kailangan natin. Itong clamp, for emergency lang din to. And ito yung kakabit natin, tong CB joint, tsaka itong kasama tong axle na to. Yan. So mapapansin nyo naman pagka hindi pa to bumababa, as in hindi pa nalalaglag tong CB joint, so okay yan. Yan, tingnan nyo. Yan. Yan, pagka ginalaw mo yan at hindi siya tumuwid, kumbaga nalalaglag ng ganyan, so may tama na rin. So ito naman ay makikita nyo, buong buo pa siya. Ayan, matigas pa yung CB joint natin, yung bearing okay na okay pa. Ayan. Bakit ako magpapalit ng axle na yan, yung CB joint na isang buo? Kasi nga, yung liliko ako kaliwa at kanan, lumalagutok na talaga tong side na to. Wala namang ibang dahilan bakit lumalagutok yan, kundi sira na yung CB joint natin dito sa kabila. So ito lang naman yung may tama. Actually kapapalit ko lang din ng kabila. Nakakabuisit kasi tuwing liliko ka ng sagad, kaliwa man o kanan, naririnig ko lumalagotok talaga to, yung parang grag gumaganon siya. And sobrang nakakarindi at saka yun, medyo nakakahiya dun sa mga nakakarinig pag lalo lumiliko ka. So ayun, kaya kailangan ko ng palitan. Naririndi na rin ako dun sa kakatunog niya pagka lumiliko ng sagad. And ito naman eh, okay na okay pa talaga. So bakit? Ito yung gagamitin ko, ba't hindi pa bago? So yun nga, gaya nung sabi ko sa inyo, nabili ko kasi to sa online, as in lahatan, kumbaga kaliwat kanan, at saka may mga tri-bearing na. Ito pala yung tri-bearing natin. Ayan. So dun sa nakakaalam ng mga parts ng Kia Pride, so alam na alam niyo yung bakit naibili ko talaga tong surplus na to kaysa bumili ng bago. So ayun. Alright, so babaklasin ko lang tong mga tornilyo, tanggalin natin yung mags, and then baklasin natin yung buong CB joint, yung buong axle pala. Alright, ayan mga pare ko, kumuha lang ako ng extension na tubo. Ayan, susuot lang natin dito yan. Laki ng tubo ko, ano, ayos yan. Okay, ulit. Ayan, nairaos din, nadali din.
Ang matigas lang naman dito, ito eh. Yung lock lang ng CB nut. Ito lang naman matigas dyan eh. Okay. So yan, tanggal na. Huwag natin isagad yung pagkakatanggal. Kabit natin, jack natin. Dalawa yung ginagamit kong jack dito kasi sobrang liit ng isang jack. Hindi niya naman kayang hindi natin mailalagay agad yung isang jack pagka hindi natin kinabit yung crocodile. Ayan, tanggalan natin yung CB nut natin. So, ayan, bagong bago pa yan. So bago natin matanggal yan, tanggalin natin tong shock. Tanggalin lang natin to. 17mm. Okay. Kailangan ng pamigil, umiikot yung kabila. Okay, tanggal na. Alright, so gawin naman natin, pukpukin lang natin to, kapirasong kapiraso lang para lang siya lumubog ng konti. Ayan, nakikita nyo magalaw-galaw na siya. So yun, pwede na natin tong iangat na pag ganun. Ayan, may iangat na natin yan mga pare ko. And tanggalin natin tong shock ito kasi tinanggal natin tornilyo, igaganon lang. Ayan, ayan. Then gagalaw-galawin nyo lang na ganyan mga pare ko. Ayan. Ito nga pala, huwag nyo kalimutan yung washer. Okay, napakarami. Ayan, pwede na natin tanggalin to. So una natin tatanggalin mga pare ko yung nasa loob. So may rubber boots din yan. Mahihila naman yan eh, pero kailangan tanggalin nyo muna yung clamp na ganito. So yun, hindi ko na masuot yung cellphone ko sa baba kasi sobrang baba nung sasakyan eh. Yan, itong clamp na to, may clamp din kasi sa kabila yan. So para patanggal nyo, pwede nyong hilahin o kaya putulin talaga mismo yung clamp na ganito. So ako baka po pwede namang hihilahin ko na lang siguro. So yun, yung pamunas natin sobrang puti. Ang dami natin ganyan. So try ko na lang hilahin. Alam ko may hila ko to eh. Pwede naman tong hilahin lang mga pare ko, lalo kung hindi naman mahigpit yung pagkaka lagay. Pero mahigpit to eh. Pero may hila lang to. Yun, nahila na. Alright. So yan, natanggal ko na. Yan. Inihila lang naman yan talaga eh. Hindi siya kagaya nung mga sa modelo na may tornilyo na. So ito wala pa naman. Ayan. Right, ito na, tanggal na natin. Ini siya, isang buo. Ayan o. Nahihila lang naman talaga siya. Ayan mga pare ko yung clamp na sinasabi ko sa inyo kanina na pwede nyo tanggalin in case. Ayan. Ayan yung CB boots natin. Ayan mga boots, okay pa. Ayan o, bagong bago. Ayan. Okay na okay pa yung mga boots natin mga pare ko. So hindi pa natin kailangan palitan. So ang kailangan talaga palitan dito, itong buong axle na to,
And then kunin ko lang tong boots para mailagay dun sa kabila. Ayun mga pare ko, nabaklas ko na yung mga boots. And ito nga pala yung itsura nya. And ito yung binaklas natin ngayon. Ito. Yan, kung mapapansin nyo, sobrang kalug na talaga siya. Ayan o. Ayan o. Ganyan na siya. Yan. Kaya ang siste, kada liligo kayo, lumalagotok na yan mga pare ko. Buti nga hindi pa to kumakalas eh. May mga pagkakataon din kasing kumakalas talaga to sa sasakyan. Ayan, tignan natin itong ipapalit natin. Ayan o. Ayan. Ayan o. May grasa rin yan mga pare ko. Yung CB grease, meron din yan o. Kaya baka sabihin nyo, baka yun meron lang. Ito meron din to. Ayan o. Kaya lang talaga matigas to. Ayan. Tignan nyo, pagkakaiba. Ayan o. Lumba-lumba. Kapangit. Right. So ayan, dami natin basahan, puro paputi. Okay. Balikan ko kayo pagka bubuuin na natin. Ito yung mga boots. Okay na okay pa naman lahat. Bago pa kasi din to. Alright, buuin na natin mga pare ko. So ayun mga pare ko, okay na, tapos na. Nailagay ko na yung mga boots. Ayan, ito yung ginawa natin ngayon. Ayan, kinabit na natin yung boots. Okay, diba? Looking good. Ayan, ito yung pinagtanggalan natin na sobrang luganggang na. Sarang sira na talaga. So magagamit pa natin yan. Magpapalit lang tayo ng CB joint lang. Ayan, tatago ko lang yan. Kasi okay na okay pa naman yan. Kasi okay pa yung
tri-bearing din yan. Ito yung tri-bearing mga pare ko. And magkaiba nga pala sila ng size or yung tinatawag na teeth, yung ngipin. Ito kasi 20 teeth. And then itong isang buo natin na to ay 19 teeth to. So sa Kia Pride kasi mga pare ko, meron tayong dalawang klase ng CV joint. Yung sa inner, yung sa loob nito, yung teeth na tinatawag. So may 20 yan, and then may 19. So hindi porket CV joint isa lang ang sukat. So may mga sukat din yan mga pare ko, kasi baka mamaya magkamali kayo. And wag na rin kayo mag-base dun sa model, kasi gaya ito sa akin 1994. So pwede akong gumamit ng 18, pwede akong gumamit ng 20, kasi may axle naman ako ng 20 at saka 19. So ayun, okay na to, sure na. So ibabalik ko na lang siya rito. Yan, ikakabit ko na lang dun, and susuot na lang din ako ulit. Alright, balik na natin. Ayun mga pare ko, ikakabit na natin tong axle na to lahat. And siguro ita-timelapse ko na lang, baka masyadong humaba yung video na to. And kung natatandaan nyo naman kung paano ko siya tinanggal, syempre ganun din natin siyang ibabalik mga pare ko. Parang reverse lang, ganun lang ang mangyayari. So wala naman ng ibang adjustment dyan or kailangan pang gawin. Basta ang final na naman gagawin, ibabalik natin to, and then ikaklam natin to dun sa mismong transmission, dun sa may axle packet nya. Yun, yung dugtungan nito mga pare ko. Yun lang naman. So ita-timelapse ko na lang kasi. Alright. Alright mga pare ko, so yun, katatapos lang natin. Ayan, nakikabit na natin. Sobrang init dito ngayon, grabe, alas 11 ba naman ng maga. So ayun yung mga gamit nating nagamit. Ayan, yung kamay ko sobrang dumi, kasi syempre puro grasa yung kinakatikot natin. Ayan, sulit na sulit. Sobrang gandang gamitin nung pambaklas ni Inko na to. Ito, sobrang solid mga pare ko. Ayan, mga nagamit natin. So bawat nga pala isang CB grease ay isang side, kumbaga isang ganito. Ayan, so paano mga pare ko? Ayan na, tapos na. Sobrang nakasulit na naman tayo. Ayun, marumi, makalat, pero still malaking bagay pa rin talaga yung marunong tayong gumawa ng sarili nating sasakyan, lalo na sa mga under chassis, kasi medyo may kataasan din kasi ang labor niyan. Kasi syempre mahirap din talaga magkabit, pero yun, kung masusundan mo naman yung video na to, sobrang dali lang mga pare ko. Syempre kahit man ako, wala rin naman nagturo sa akin, nagumpisa lang din ako sa panonood, and syempre samahan mo na rin ng malawak na pag-intindi. Siyempre lagi natin gagamitin yung common sense natin, kasi hindi naman din lahat nasa video. So kailangan mong discover yun sa sarili mo. So ayun mga pare ko, maraming salamat sa panonood. Kapagod. And kita ulit tayo sa sunod na video. Brr.